Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Inquirer.net. President Ferdinand Marcos Jr. announces the increase in the base pay of military and uniformed personnel, which will be implemented in 3 tranches beginning in January of 2026. Wow! Ang tanong ko lang is, how many percent increase kaya? Medyo malabo. Increase. Kasi kung increase, dapat may percent. Is it 100% increase? Kasi ano pa lang ito tignan ko nga kung detalya. Ito na yung detalya. Basahin ko. In a video statement posted on his social media accounts, Marcos recognized the sacrifices of the military uniformed personnel, particularly when the country was slammed by consecutive calamities recently. Ang ating mga MUP ang unang sumasagot sa tawag ng tungkulin, kahit kaakibat nito ang mga banta sa kanilang kaligtasan. Sa lupa, tubig o himpapawid, hindi kayo nagdadalawang isip na isakripisyo ang inyong kaligtasan para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Yan ang sabi niya. Bilang pagkilala sa inyong walang sawang paglilingkod, dedikasyon at husay, ating itataas ang base pay ng MUP. Wow, galing! Included in the increase are MUP from Department of National Defense, Department of Interior and Local Government, Philippine Coast Guard, Bureau of Correction, and National Mapping and Resource Authority. Marcos said it will be implemented in 3 tranches, January 1, 2026, January 1, 2027, and January 1, 2028. Bukod pa riyan, simula January 1, 2026, ang subsistence allowance ng lahat ng MUP ay magiging 350 na kada araw. An executive order regarding this will be released soon. Okay, so 3 years na increase, ano? So ang pagkakaintindi ko nito is 100% increase. Sana nga matutuwa ang ating mga uniform personnel. So mga 33% for 2026, 33, gano'n. Another tanong is, kumusta ang mga retired? Kasi nasa batas po yan na once na nag-increase ang base pay ng mga active, kasama kaming mga retired. So sana naman huwag niyong kalimutan, karamihan kasi pag nag-i-increase ang mga active, nakakaligtan ng mga retired. Nagkaroon lang ng talagang tulong sa mga retired panahon ni PRRD. Kasi pag upo ni Tatay Digong natin, in-increase niya 100% ang mga active MUP. Minsanan lang yun, hindi tranches. Itong kay PBBM is 3 taon hanggang 2028. Diyan tayo mag-focus mamaya. Bakit paabutin pa hanggang 2028? Di ba kaya one time na lang? Kay Tatay Digong, one time lang So, 2016 yun. So kaming mga retired, naghintay. Ano ba kami? Kasama hindi? Mamaya sabi ni Tatay Digong, nasa batas yan.
nakalagay na ang mga retired kasama sa increase. Hanapan nyo ng pundo. O yun, nahanapan ng pundo. But it took time, mga more than a year siguro bago kami nakatanggap ng aming increase. So, ang tanong, ang timing. Ano ba ang timing? Magbasa na lang ko sa mga comments, ano? Arabusta Elbert, the president could not simply raise military salaries no matter the urgency. Such authority belong to the legislator which control public funds. O nga, no? Ang tanong is, naisama ba sa budget for 2026 yung increase? Baka naman hindi. Ay, nako. Ito, Lloyd Johnson, courting the men in uniform. Yan na nga. Hindi mo may... Okay, let me be clear. Dahil MUP ako, retired lang, natutuwa ako sa ganitong increase. Kasi marami pa akong mga kamag-anak, kaibigan na nasa active. Makikinabang sila. Kami rin sana makinabang din. Kasama kami dyan eh. Kaya lang yung timing, kaya courting the men in uniform. Ganon ba yun? Anyway, opinion lang ito. Master King Vlog, magaling, inuuna talaga niya para full support lahat. Yan. Lalabas na yung mga ganyang ano. Happy Sara, let's check the payslip this coming January. Yung in-announce nila last year na increase ng subsistence allowance ng mga sundalo, from 150 to 350, ang tagal bago nag-effect. Inabutan natin ng Abril o Mayo bago nag-increase ang subsistence allowance ng mga sundalo. I don't know ito. Ano ba? Joke no. Mga health workers sana. Kawawa ang mga nurses, health workers, kawawa. Bakit puros military and uniform personnel na lang? Kawawa naman yung iba. Mike M. Palanggaman. How would man can Tatay Diggs palangga uniform personnel? Health workers deserve greater. So, ano ba itong right timing ba ito? Mag-comment kayo kung panliligaw ba ito sa mga men in uniform? Mga kaibigan, salamat sa inyong magtangkilik sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin ay pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo ang tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna si kuya nga mag-atop sa iyang balay, matagaan og yero. O abot na gid si kuya sa iyang balay. So mo ni ang balay ni kuya nga iyang lisdan og yero. O mo ni ang nadaot na nga mga yero ni kuya. So ilisana na gyud. So guba na gid ang balay ni kuya og gid nga daan na kay yero. So loigid kayong kahimta ni kuya kay kung ulan dili na gid siya maka kuan sa iyang abuan kay tuwa na kaayo sa iyang balay. Pila na ni katuig kuya ang imong balay nga nainani na nga nanay mga buslot og tulo na kayo kung ulan. Unom na ni katuig pero daan niya sin ba? Mga taanab. So unom na katuig. So na kay anak kuya? Wala pa. Wala pa kay anak. So si kuya walay anak. So unom na katuig ang iyang balay, so inani na busa pulihan na og yero. So natagaan man kag yero kuya, makaatop na ka karon. Makatop na kay. Salamat sa Ginoo. Salamat sa pagtabang.